Manalangin po tayo sa gabing ito. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyo pong harapan. Salamat Lord sa pagkakataong ito na muli makakapag-aral kami ng inyong nga pong mga salita. Ang aming panalangin, Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin, O Jesus Christ, sa aming mga kahinaan, sa aming mga kapaguran, Panginoon, sa mga doubts namin, Panginoon God. Dalangin namin na makasumpong kami ng kapayapaan, ng kaligayahan ng pag-asa na nagmumula sa inyo. Salamat Lord na mahal niyo po ang bawat isa po sa amin. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral tonight sa ating topic 205, Light of Life. Kukuhanin natin ang ating main verse sa John chapter 1 verses 4 to 5. Sabi po ng salita ng Diyos, "In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Sa Tagalog po, nasa kanya ang buhay, syempre referring to Jesus Christ. Ang nagsasalita dito ay si John. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito naggapi kailanman ng kadiliman. Meron niyang saying, 'di ba, na wala naman daw talagang darkness. Nagkakaroon lang ng darkness kapag merong absence ng light. Kaya kailanman hindi talaga magagapi ng kadiliman ang liwanag. Siyempre, tinutukoy ditong liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa mundong puno ng dilim, ayan, andyan yung kasalanan, andyan yung corruption, 'di ba? Hopelessness, pain, wars na nangyayari ngayon, even poverty, 'di ba? Kailangan natin ng ilaw na magbibigay ng tunay na buhay. So bagamat masasabi natin na wala naman talaga tayong physical control sa nangyayari ngayon sa ating panahon, 'di ba? Sa sitwasyon ngayon sa wars na nangyayari, pero alam natin na meron tayong Diyos na tunay na liwanag na siyang magbibigay ng solusyon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, sa lahat ng mga dilim na nangyayari sa ating buhay. Ang ilaw na ito ay hindi galing sa tao, kundi kay Jesus Christ mismo. Yun yung maganda, 'di ba? Sabi ko nga, we're just bearer ng liwanag na nanggagaling sa Panginoon. Hindi naman talaga tayo yung liwanag. Ang tunay na liwanag yung Panginoon. We only share yung light ng Panginoon na makita rin ng ibang tao sa atin yung liwanag. Walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Sa bagong tipan ng biyaya, ipinakita ng Diyos na si Heso Kristo ang ating light of life. Siya ang ating lifeline, ang ating pag-asa at ang ating tagumpay. 'Di ba? Pero gusto kong sabihin sa inyo na sana hindi lang last resort natin yung Panginoong Jesus, 'di ba? Laging best option natin, laging sa sitwasyon ng buhay natin na tayo po ay nananalangin, patuloy po tayong lumalapit sa Lord, and even in the times na tayo po ay nagda-doubt sa mga pagkakataon ng buhay natin na we feel in darkness, 'di ba? Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon kasi ang Lord naman talaga yung tutulong sa atin. Ang Gospel of John ay isinulat upang ipakita ang pagkadiyos ni Jesus at ang kanyang relasyon sa Ama. Kaya nga, lagi ko itong ginagawa sa mga nagtitraining sa Light Leaders Training. Lagi kong ina-advise sa kanila, mahalaga, foundational, kung mag-aaral ka ng salita ng Diyos, unahin mo talaga yung Book of John. Kasi doon, makikita mo talaga, magiging grounded ka na si Jesus Christ is 100% man and 100% God. Sa John chapter 1 verses 1 to 18, makikita natin na si Jesus ang Word na naging tao at siyang nagdala ng liwanag sa sangkatauhan, 'di ba? In the beginning was the Word, in the beginning was with God, and the Lord was with God, 'di ba? Sinabi 'yon doon sa John chapter 1. Sa panahon ng Israel, ang dilim ay sumisimbolo ng kasalanan at pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng bagong tipan ng biyaya, si Kristo ang nagbibigay ng ilaw na hindi kayang talunin kailanman ng kadiliman. Yan. Yung nangyari ngayon sa panahon natin, syempre gawain ng kaaway, 'di ba? Gawa ng kadiliman. Pero tandaan natin, hindi kailanman magwawagi ang kadiliman sa liwanag na inoffer ng ating Panginoon. Tatlong bagay ang gusto kong i-share sa atin tonight. Number one, Jesus is the source of life and light. Walang ibang pinanggagalingan ng buhay ng liwanag kundi ang Panginoon. Alam natin yan, yung ating buhay, di ba? Alam natin na galing yung buhay natin sa Panginoon. Kaya nga yung maiksing oras na ini-spend natin
sa Bible study, 'di ba, sa fellowship, worth it po 'yun kasi ang source ng life po natin walang iba kundi ang Panginoon. John chapter 1 verse 4, in him was life and that life was the light of all mankind. Yung binasa natin kanina, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kaya nga hindi tayo pwedeng mag-complain about our lives kasi yung buhay po natin ay hiram lang natin sa Panginoon, 'di ba? May oras ng pagsilang, may oras ng pagbawi, 'di ba? Sa Genesis, ang unang nilikha ng Diyos ay light. Alam natin yan, di ba? Let there be light, sabi ng Panginoon. Sa bagong tipan, si Jesus ang tunay na liwanag na nagbibigay ng bagong buhay. Kaya dito makikita talaga natin yung relationship ng Old Testament in the New Testament, di ba? So pinapakilala na si Jesus Christ ang liwanag. At sa simula pa lang ng nilikha ng Diyos ang mundo, sinabi niya na magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Number 2, the light overcomes darkness. John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Yan. Etong storya nito, yung sa buhay ni Paul, 'di ba? Imagine yung buhay ni Pablo. Siya dati ay si Saulo. Mula sa persecutor, naging apostle siya. Bakit siya naging apostle? Dahil sa liwanag ni Kristo na bababasa po natin sa Acts chapter 9. Ang dilim ng kasalanan ay napalitan ng ilaw ng biyaya. Kaya nga dapat tayo, hindi tayo mga judgmental, 'di ba? Kasi ang Lord naman talaga ang nagta-transform. Hindi po yan trabaho ng kung sino mang tao, hindi trabaho ng simbahan. It is only the work of God, the work of the Holy Spirit. Katulad na nangyari kay Saulo, 'di ba? Kinahabagan lang din siya ng Diyos, katulad din po ng bawat isa sa atin. Sabi ng Gawa chapter 9, 3 to 9. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niyang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. O kita mo yung liwanag, di ba? Sino nga po ba yung light? Si Jesus Christ, di ba? Nangyari sa kanya, natumba siya sa lupa. At narinig niyang isang tini na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Siyempre, na-experience niya yung presence ng God. Inawit yung kanina, 'di ba? Oh, the glory of your presence. Kasi kapag talagang naramdaman mo yung presensya ng Diyos, hindi mo talaga makocontain yung power, yung presence of God. Ako, every time na nagpe-prayer ako, especially ng mga bago akong Kristiyano, talagang nag-i-slay na ako in spirit. Natutumba na lang ako na hindi ako makabangon agad kasi nga nasusubasob ako sa sahig kasi yung presence ng God hindi ko makontain. Ganun yung nangyari kay Saulo. Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, na-experience niya si Lord. Ako si Jesus ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka't pumasok sa lungsod at ito'y sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Imagine, 'di ba? Alam ni Lord God na inuusig siya nitong si Saulo. And then sinabi niya na ako 'yon, ako 'to. Ako si Jesus ang Panginoon na iyong inuusig. Natigilan at hindi makapagsalita ang makasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig. Imagine, narinig nila yung tinig. Ngunit wala naman sila makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat siya ay hindi na siya makakita. Kaya't siya inakay na makasama niya tinala sa Damasco, hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. And then kung itutuloy natin yung kwento, may ginamit ang Lord sa Ananias, and then from there pinag-pray siya ni Ananias, ni-reveal ng Lord kay Ananias na ipag-pray itong si Saulo, and then muling nakakita si Saulo, and the rest is history. Naglingkod, nag-serve itong si Saulo. From Saulo, naging Paul. At siya yung sumunod ng 1/3 of the New Testament. Imagine, ang buhay ni Pablo, isa siyang persecutor. Ibig sabihin, mamamatay tao, pinipersecute niya yung mga Christians, 'di ba? Pero naging apostle ng Lord, ginamit ng Lord mightily. So ang dilim ng kasalanan napalitan ng ilaw ng biyaya. Kaya the light overcomes darkness. So when we see people, hindi natin titingnan yung past niya, hindi natin titingnan yung present na ginagawa niya. Kasi alam natin, the Lord has the power. Kasi nga, the light can overcome the darkness sa buhay ng taong yon. Kasi even in our lives, di ba, nagliwanag din ang Panginoon. Pangatlo, eternal life is knowing Christ personally. Yan. Kaya ako, ang mantra ko talaga, hindi ako para mamilit. I used to invite students, I used to invite friends, pero hindi ko sila para pilitin talaga na umattend ng Bible study, mag-church, 'di ba? Kasi naniniwala ako na it is personal.
Kasi we're just vessel, we're just instrument. Yung Panginoon ang tumatrabaho sa buhay ng tao. Kaya kayo tonight narito sa Bible study, you're just invited, pero it is the Holy Spirit who lead you to attend the Bible study tonight. John 17 verse 3, eternal life is knowing the only true God and Jesus Christ whom He sent. Diba? Yun yung eternal life. Basahin po natin. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. So alam natin, ang binigay sa atin ng Lord, hindi lang kaligtasan here on earth, in-extend niya yan even sa buhay na walang hanggan. Pinatawad tayo sa ating kasalanan, past, present, and even future sins, and in-extend niya na magkaroon tayo ng life after death, eternal life with Him. Di ba? Napakagandang offer nun. Na wala ka namang ginawa, wala kang effort, wala kang contribution, pero tinanggap mo lang, pinaniwalaan mo lang. Just like dun sa Samaritan woman sa John chapter 4, nakilala niya si Jesus bilang living water at light. Ang personal na relasyon kay Kristo ang nagbigay ng pagbabago sa kanyang buhay. Imagine, wala namang any performance na ginawa tong Samaritan woman. Ang ginawa lang niya nung kausap niya si Jesus Christ, pinaniwalaan niya ang sinasabi ni Jesus, 'di ba, sa buhay niya, nagkaroon siya ng relasyon kay Jesus Christ at dahil doon nabago ang kanyang buhay. Sa John 4:13 to 15, basahin po natin, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Kausap niya yung Samaritan woman. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauuhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. So sana ganun din ang respond natin, no? Alam natin yung in-offer ni Jesus Christ. At sana katulad ng babaeng ito, tanggapin natin, sabihin din natin, Panginoon, bigyan mo ako ng ganyang tubig upang hindi na ako uling mauhaw at ni pumarito pa upang sumalok muli. That is performance, that is work. 'Di ba? Ine-effort niya. Pero sabi niya dito, bigyan mo ako. Pinaniwalaan niya yung in-offer ng Lord. At dahil doon, nakasumpong siya ng kapahingahan, nakasumpong siya ng kaligtasan, ng transformation. Sa ating conclusion tonight, si Jesus ang life of life. Sa bagong tipan ng biyaya, hindi na tayo alipin ng dilim, kundi anak ng liwanag. Ang kanyang ilaw ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng tagumpay sa gitna ng ating mga pagsubok. At minsan kung ikaw wala kang pagsubok personally, syempre yung kapaligiran mo, affected ka pa rin naman nangyayari sa paligid mo, sa pamilya mo, 'di ba? Sa mundo. So, siya po ang nabibigay sa atin ng tagumpay, ng kapahingahan, ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Paano ko ito ngayon ma-apply? So, lumakad tayo sa liwanag ni Kristo araw-araw. The key word is it has to be daily. Hindi lang tuwing meron tayong Bible study or may Sunday services, pero ikaw, meron kang daily devotion, may quiet time ka, may prayer time ka, may worship time ka sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa dilim ng mundo dahil ang liwanag ni Jesus ay nasa atin. Tandaan mo ha, hindi kailan naman nagtagumpay ang dilim sa liwanag. So hindi dapat tayo natatakot. Dapat andun yung ating security kasi alam natin na protected tayo. Andun yung favor, yung blessing, yung covering ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang liwanag ni Jesus Christ nasa atin. We are the temple of the Holy Spirit. Jesus Christ already resides in us. Ibahagi natin ang ilaw na ito sa iba, lalo na sa mga nasa hopelessness at pain. 'Di ba? Ang dami natin mga kilalang ganyan. Alam natin na hopeless, alam natin na nababagabag ang kalooban. So, ang gawin natin is share natin yung gospel sa kanila. I-share natin na si Jesus Christ ang liwanag, si Jesus Christ yung solusyon upang kung ano man yung pinagdadaanan niya sa buhay, mapagtagumpayan niya sa tulong ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon ang challenge sa atin tonight before we pray, sa gitna ng dilim, maging daluyan ka sana ng liwanag ni Kristo. Again, sa gitna ng dilim, maging daluyan tayo ng liwanag ng ating Panginoong Heso Kristo. Panginoon, salamat that you are the light of life. Salamat Panginoon na meron kaming Diyos.
na nariyan na nagliliwanag sa aming mga buhay. Bagamat kami po ay namumuhay minsan sa dilim, bagamat kami po ay dumating sa punto ng buhay namin na nasa darkest dark hour of our lives, Panginoon, kinahabagan nyo kami. Pinakita nyo sa amin ang inyo pong pagmamahal sa bawat isa po sa amin, Lord God, at pinawi ninyo ang lahat ng aming kasalanan, past, present, and even future sins. And Lord, alam namin that we're walking in the light sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Alam namin na kung anumang pagsubok ng buhay ang aming kinakaharap, ito po'y aming mapapagtagumpayan. Bakit? Dahil kasama ka namin, O Father God. Ni kailanman hindi po nagwagi ang kadiliman sa liwanag at kayo po ang liwanag na nananahan sa bawat isa po sa amin, Lord. Kaya Lord, patuloy namin itong paniniwalaan, patuloy namin pangahawakan ng pananampalatayang tinanggap namin mula sa inyo. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.